Ah, Kayo, ma'am? 36 po. Tumaba, 36. tumabata si sir. Saan kayo, ma'am? Cavite po. Saan sa Cavite? Sa Tracy Martires po. Ganun. Wala kayong asawa, ma'am? Wala po. Single mother po. Single mother. Magkano? Ilan naman yung anak mo? Dalawa po. Ay, dalawa. Nakadalawa ka na. Ilang taon na, madam, yung anak mo? Ano po, yung panganay ko po 10 years old. Tapos po yung bunso magtatatlong taon. Ay, maliliit pa, mama. Opo. Siguro, Opo. Yung po akong ex ko, buntis po ako nung mababae. ba? Hindi ko po alam. Yun ang mahirap. Hindi mo siguro na ibigay yung gusto niya. Bakit nga po? Hindi mo siguro na ibigay kaya iniwan ka. Baka po kinulang pa sa akin. Ay, ganun ba? Hmm. Ang hirap nun, nagtratrabaho pa sa araw tapos magtratrabaho pa sa gabi. Ano yung panganay mo, madam? Po? Anong lalaki, babae? Puro lalaki po. Ay, puro lalaki pa naman. Iniiwang ka na. Okay. Okay naman po, nakabuo naman na po ako. Ay, oo, madam. Basta yun lang ang mahirap kapag magtrabaho ka, walang mag-aalaga. Ay, meron naman po yung mother ko po, tsaka po yung father ko. Sila po ang nag-aalaga sa mga anak ko. Ganun ba? Okay. So kayo po, ano po kayo? Binata? Ako? Binata, hindi ako kinasal. Father? Napasma na yung signal ni ma'am. Eh bakit? Nawawala naman yung signal mo, madam. Eh bakit naman po kayo hindi nag-asawa? Ako, madam? Wala, hindi na ako nag-asawa. Bakit po? Iniwan ako, pumunta sa abroad. So nagkaroon po kayo ng asawa, kaso lang nagpunta po ng abroad. Oo, hindi, live-in lang, hindi kami kasal. Nagkaanak naman po kayo. Meron, ma'am. Ilan po? 3. So ilang taon na po yung anak niyo? Mga 18 years old na yung panganay. Pangalawa po? Mga 16, Yung bunso po? 13. Malalaki naman na pala. Ano po yung puro babae o lahat lalaki? Pangatlo, yung pangalawa yung lalaki, nasa gitna. Puro babae po yung bunso at panganay. Oo, madam. Mahirap po walang kasama. Kaya nga po. Ako nga, nagtratrabaho pa ako. Kapag uwi ako, magtratrabaho ako ulit. So anong trabaho niyo, sir? Kwan lang. Sani ko. May nagbaba-install ng sasakyan. Mahirap lang talaga. Walang kasama. Kaya nga po. Ako nga po, nagtitipid po ako mga kapatbahay para lang kumukuha yung dalawa kong anak. Talaga, ama yan. Kasi maliliit pa po sila. Ay marami pa pong para
pagsikapan kong mapag-aral, gano'n. Yun lang madam talaga. Yun lang ipapamana. Pag-aaral. Kung nga rin, pinagkukuhan ko, ayaw ko na sana hard working. Oh. Kapag yung hindi lang mag-aaral, yung mag-aaral lang. So, ibig sabihin, mga nag-aaral pa po yung mga anak mo. Nag-aaral, madam. Wala pa po kayong nakakatulong sa buhay, yung nagtatrabaho. Wala, ako lang. Talaga, ayaw ko naman magpa-kuwan sa mga magulang ko. Sariling sikap ko lang, ha. Yung mga po. Saka mahirap kasi lalo kapag may maliit. Ako nga po yung akin magtatatlong taon pa lang po yung bunso ko Kaya nga po ako pumasok na kasambahay para po meron po akong maisuporta. Yun talaga. Kasi yung tatay ng mga anak ko hindi nagsusuporta kaya po napilitan ako magtrabaho. Ang hirap naman yun. Ang lakas-lakas ilang taon na yun. Naging... Bata pa po yun, 35 years old lang. Malakas pa. Talagang pinalikuran ka na. Tinalikuran po niya ang pagiging ama. Hindi, sabi niyo po, buntis po kayo nung nababae po siya, ma'am. Ano po nahuli po ninyo? Ano po siya, yung nagpaalam po siya sa akin na siya daw po yung magtatrabaho. Siyempre, tiwala naman po ako sa asawa ko. Kahit po ako nag-aaral ng mga ganung bagay. Tapos, then sabi niya sa akin, babalik daw siya ng linggo. Then, nagtaka ako ba't di bumabalik ng linggo. Ngayon po, may nakapagbalita po sa akin na naroon daw po nga sa babae. So, siyempre, stress din po, tapos hirap din po ako noon kasi buntis nga po ako. Kaya po nung that time na pagdesisyonan po ng mga bianan po na bigyan ako ng pamasahe o gastusin namin mag-iinan panganay ko para po makauwi ako dito doon sa probinsya, sa Quezon. Ayun po, awa naman po ng Diyos, naka-recover naman po ako. Basta alam mo magtrabaho, ma'am. Yun lang. So, kaya sabi ko nga po sa sarili ko, pag po yung mga anak, yung bunso ko ilupakay, kaya nga po isang taon pa natin, nagtrabaho na po ako Kahit na iwanan sila at maliliit pa, siyempre, sabi ko, kay sama-sama tayo, kung magugutom naman kayo, kahit magkahiwa-hiwalay muna kami ng mga anak ko. At least, nabibigyan ko po sila ng mga gusto nila, yung mga pagkain. Makakatikim po sila, ganun po. Kasi nga po, tinalikuran na nga po ng amay. Hindi na nga po halos sa amin nagsusuporta. Walang mga bata talaga. Maliliit. Mabuti lang sana kung malalaki na. Makakaraos din naman po ako, Sir Kuya, kasi siyempre, meron naman po akong mga magulang pa para makapag-alaga po sa mga anak ko para po din makapagtrabaho din po ako. Ganun talaga, ma'am. Ganun po talaga ang sacrifice. Pero kung may mag-aasawa sa'yo, pwede na yan. Pwede, basta gusto lang, sasabihin mo lang may anak kang maliliit. Sinasabi ko kung merong naliligaw sa akin, sabi ko, isa na ako single mother, hindi na ako dalaga, gano'n. No. Kaso lang po, mas priority ko pa po ngayon, mga anak ko pa po, kasi maliliit pa nga po sila, ang hirap naman po yung ako po magiging tapos katalikuran ko naman po yung pagiging ina ko, kagaya po na nangyari din sa akin ex-husband, tinalikuran ng pagiging ama. Ayoko naman po ng ganun. Gusto ko po kasi, kung sakaling ako magiging masaya, yung mga anak ko po,
marunong na po sila sa mga binata na, ganun po, may mga trabaho na, at least kahit iwan na po sila, kaya na nila po ang sarili nila. Oo, kahit na ako, kagaya ng mga anak ko, talagang nag-aaral sila. Yan ang pinakamahirap, college pa. So, yun nga po ang pinaka-sacrifice talaga po ng isang magulang. Kailangan mong pumayag para mabigyan sila ng kinabukasan. Yan ang talagang kon lang dyan. May kasama ka sa buhay. Kasama ka po sa buhay, kung kailangan po, tanggap din po. Kung mamahalin lang, gusto ko yung lalaki, kung mamahalin po ako, mamahalin din po niya yung mga anak ko. Yun talaga. Hmm. Hayaan mo na yung mag-asawa kung hindi rin tatanggapin yung anak mo. Po, pag hindi rin lang tatanggapin yung mga anak ko, okay lang po na wala akong kasama sa buhay. At least, pag napalaki ko naman po yung mga anak ko, meron po mga alaga sa akin. Oo. May mag-alaga sa'yo, ma'am? Kung yung mag-aalaga sa'yo, wala, tatanda ka rin. Oo, hindi mo pwedeng sabihing alagaan ka ng mga anak mo. Kasi tulad po niyan ngayon, no? Yung magulang mo nga, nag-alaga sa mga anak mo. Yung mga apo nila. Imbis na sila alagaan ng anak, yung mga apo pa yung nalagaan. Mga anak si Pedro Madam, alagaan ko rin naman po yung magulang ko bilang kapalit po ng pag-aalaga sa mga anak ko. Paano mo malagaan? Kunyari, kung yung mga anak mo alagain pa din o kailangan mo silang itaguyod. Mag-asawa ka na lang talaga. Asawa ka ngayon para may mag-alaga sa'yo. Yun. Marami dyan, ma'am. Yung sa Maynila. Mukhang walang, Kung meron po ba di pwede naman po. walang balak po si sir. Oo. Ikaw, sir, wala ko kayong balak? Ako, sir. Wala pa, sir. Nag-aaral yung anak ko. Ito ako sa military. Mas lalong mahirapan na ako. Sir. Lalong mahirapan na ako hardworking na ako kapag madagdagan ulit. Dagdagan ng bubuhayin. Mas lalo na. So, ano balak nyo lang po kay ma'am, sir? Friend na lang. Friend. Friends! Pwede naman po yun, di po ba, sir? Friend. Pero mas Friend, maganda kung friend lang pala. Tapos PM nyo dito, hanap kayo ng mapapangasawa. umuwi. Hindi po araw-araw nagdidego. Ganun ba? Kasi malayo po yung probinsya namin. Ganun ba? Nasa probinsya po kasi ang mga anak ko kasama ng mga magulang ko. Dapat yung kan na lang malapit para madali mo lang kahit i-STN, gano'n. Wala po kasing makahanapang trabaho doon na malapit po. Kasi kung nagkakaroon man po ng hiring, tinatapon din po nila yung mga patulong sa Maynila, ganun po. Oo, kapag agency talaga. Yung mga kuwan mo na, mga relatives mo, gano'n. Doon ka na rin. Pag sa relatives po, malayo din po Para Pero ma'am, sumali na rin po kayo dito dati, ma'am, di ba? Ma'am Gemma? Sumali na po kayo dito dati. Opo. Kamusta po kayo nang nakausap mo? Wala, lang po kami yun. Magkaibigan lang po kami ni Guardia. baka buntis ka pang noon, ma'am. Buntis ka Ay, pa.
Hindi na po. Isang taon kalahati na po yung anak ko noon. Ganun. Hmm. Di ba sabi niyo po, ma'am, aalis po kayo doon sa amo mo? Kasi, Opo, nagalis na po ako doon. Nandito na po ako ngayon sa Cavite. Nasa Maynila po ako dati. Ngayon po, nandito na ako sa Cavite. Naglipat po ako dito kasi sobrang baba po ng aking sahod. Di po kasi kakayanin sa mga anak ko eh. tapos, maliit pa ako kasi anak mo noon, di ba? Naikwento mo yun kay manager eh. Opo. Gusto mo nga sana pumasok sa akin bilang mag-alaga ng anak ko. Kaya nga po, bakit di niyo po ako kinuha? Kasi sabi ko baka di mo kakayanin, payat-payat pa kayo the time ngayon, tumaba na po kayo. Oo nga, nalala ko, di ba? At least ngayon tumaba ka na. Bagong panganak, DJ. Bagong panganak pa siya the time eh. Ngayon tumaba na siya. Nalala ko last year po yun, ma'am, no? Opo. Oh. Walang nagpapapayat kasi, Sir DJ. Baka ikaw pa lang mo yun, sir. Naikwento po yun ni ma'am kasi yung amo niya po dati dito sa Maynila. Ano po yun? Yung, wala kang makain, ma'am? Sabi niyo po? Ano po, yung amo ko kasi, sa parlor lang po nagtatrabaho sa salon. Ngayon po, hindi niya rin po kakulanin kasi nagbabayad din po siya ng bahay tapos nagpapasweldo siya sa akin, tubig at kuryente. Kaya, nag-ano na po ako sa kanya. Ba't kumuha pa ho siya ng sa'yo? That time, hindi niya naman po pala kayanin. Hindi po. Yan ang mahirap. Hindi po pinayag kasi nagbabayad po siya ng tubig, bahay, kuryente. Ngayon naman po wala pong trabaho yung asawa niya. Ayun lang. Hirapan po siya. Magkano naman, ma'am, ang pasahod niya? Ano lang po, mababa lang po. 4,000 lang. Ay, wala ka pang SSS. Still health. Kaya nga po umalis ako kasi hindi po sasapat para sa mga anak ko. Sa ngayon, ma'am, okay na po dyan. Okay na po. At least may nalipatan po kayo. Paano nyo nahanap po yan? Bandyan, ngayon, yung bago mo. Ano po, ang nagpasok po sa akin ay yung tiyahin po ng ex-husband ko. Oh. Ayos pala. Ayos lang po. Libre lahat. Nakita niya na magandang kwan mo, babalikan ka rin. Kung tatay ng mga anak mo. Hindi na po, kahit di na po siya sa akin bumalik, okay lang na kung gusto niya makita yung mga anak ko, pwede naman po, pero yung magbabalikan ko na po. Siyempre baka magbagong buhay siya tapos may magandang trabaho. Hindi na po siya ngayon makakapaghanap ng trabaho kasi na-stroke na po siya eh. Ay, ganun ba? Talaga na-stroke na pala. Parang bumalik din po ako yung karma sa ginawa niya sa akin kasi pinabayaan niya kami mag-iina. Mabuti, hindi rin pababayaan yung naging kanya ngayon, asawa niya. Sabi ko nga po, pagdating na nanawa yung sabi ko baka pabayaan din siya. Kaya ako lang naman po kasi nagtsaga sa kanyang babae sa pag-aalaga, sa pag-iintindi. Kinulang pa rin po naghanap pa rin po talaga ng iba. Baka buntis kayo that time, ma'am, hindi mo kaya naghanap? Bawal na kasi PJ, kasi malaki na yung 10 to 8 months na. Hindi na po pwede. Sabi nga ni Doc, pag malaki na tiyan, bago manganak, kailangan daw talaga yun para mas madali daw manganak. Hindi nahihirapan, Sir BJ. Oo. Hindi na po, sabi ko, mambabae ka na lang kung gusto mo, maghanap ka. Ang tagal kong naging driver ng ambulansya, kaya alam ko. Ay, ganun ba yun, sir? Oo, sir. Ang tagal ko, 15 years ako sa driver ng ambulansya. Kaya government. Papunta ng hospital, alam mo, mga nganganak, no? Nasubukan ko pa nagpaanak sa loob ng ambulansya. Aray. pati anak, pati kon, nakatay pa yung ina niya. Yan ang hirap. Sa hospital pati bata tuloy.
Yun lang, madam. Magtrabaho ka lang habang kaya mo. May kuwan. Kaya lang, yun lang ang mahirap. Mas maganda talagang may kasama sa buhay. Baka na lang po yung darating po tayo sa mga ganong bagay. Kaya ko rin. Oo. Magtatrabaho ko, maglalaba ka pa, maglilinis ka pa ng bahay, yan ang mahirap talaga mag-isa. Pwede yun, sir. Si ma'am na po bahala maglinis, maglalaba. May asawa ka na. Oh. Yun, yun lang sana, Sir DJ, kung mag-isa lang siya. Oo. Yun ang mahirap. Okay na po ako sa pagiging single mother. At least, yung mga anak ko po, nabibigyan ko na kinabukasan. Talagang priority ko lang po talaga. Mga anak ko po kasi maliliit pa lang po. Oo, madam. Talaga. Siyempre, makakaraos ka rin. Makakaraos din po. Kaya nga po lumalaban ako para sa mga anak ko. Kapag matutulungan ka ng magtrabaho, yun na. Balang araw, giginhawa din po ako. Dahil sa mga anak ko. Basta lang, magdasal ka lang. Talagang yun lang. Sa Panginoon lang ang Panginoon lang pagbibigay. po. Panginoon lang po ako makapit para maging sa mga ganyang. Basta yung problema, hindi ko po pinagpuproblema yan. Diba ang daming pabrika dyan sa Magam, dyan sa Cavite. Opo, marami po. Kaso lang po, hindi po kasi ako nakatapos. Ako lang po grade 6 lang po ang natapos. Kaya hindi po, kasambahay lang po ang aking pag-applyan po. Oo. Magnegosyo, magtinda ng mga mga merienda, ganun lang. Ganun nga pong ginagawa ko nung nasa probinsya ako, nung wala pa po akong trabaho. Yung po ang ibinubuhay ko sa mga anak ko, po ako ng kakanin, tapos po umi-extra po ako sa paglalabada, ganun po. Talagang parehas ka siguro na pasaway nung nag-aaral ka rin, no, madam. Hindi na po kinaya ng utang kaya hindi po ako nakapag-aral. Marami pong nagpapaaral sa akin kasi kapag mamasukan po ako, may gusto pong among magpaaral sa akin, ako lang po ayaw mag-aral. Siguro naghanap buhay ka na noon, kaya may pera ka, kaya ayaw mo na pumasok sa eskwelahan. Kaya ang ginawa ko po, tumulong na lang po ako sa magulang ko. Kasi mahirap din po ang magulang ko kaya bata pa po ako nangangatulungan na. Ganda. Dito nga sa amin, mahirap ang probinsya. Pupunta ka sa bukid, magtatanim ka ng palay, tapos magtatanim. Pupunta ka sa bukid. Mahirap dito. Mahirap din po kasi pupunta ka ng bukid, magtatanim ka ng para meron ka pong kainin, gano'n. Oo. Tapos sa bundok. Sige. No, connected na po kayo sa isa't isa. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Maraming salamat. Okay, Sir Bye. DJ. Thank you. Thank you po. Mukhang nagbago yata, no? Ang plano nila sa buhay ng tingnan ko nga po. Naalala ko po yung si Miss Jimay. Sumali na po kasi yan dito last year.
Si Sir naman, nag-PM siya dito eh. Nag-PM po siya dito, sabi. Yun po pala yung gusto niya. Si Eileen, asawa ng Hapon. Yung guest na po natin to nung nakaraan eh. Okay. Iba-iba na may pangalan kasi ni Sir dito eh. Nag-PM po siya dito last June 18, no? 2025, Wednesday. Good afternoon po. Dave mula sa May La Union. 38 years old daw siya. 38 years old ha. Tapos PM po siya ulit. Nag-PM po siya ulit. Good evening po. Michael David po ito. 40 years old from La Union. Naging 40 na. Nung Sunday po yan ha. Nung August 17. Pero yung una niyang PM dito, last June 18, 38 years old siya. Ngayon 40 years old na siya nung Sunday nung August 17. Tapos ngayon nag-PM na naman siya. Michael David, 40 years old. Nag-PM po siya last Wednesday, 40. Hindi nagbago edad niya. Ngayon, nag-PM po siya ngayon. Nag-PM po siya ngayong araw. Good evening, Sir DJ. Pwede magpa-line up. Mike Dave. Mike Dave na lang yung pangalan. Mike Dave, 44 years old from La Union. Bilis naman dumagdag edad mo, sir. Hindi ko po kasi alam itong mga PM nila kasi si manager nga ho, si Nanay Pearl yung nagre-reply sa mga nagpapaline up. Ni-review ko lang. Kaya pala minsan natatawa si manager mag-isa. Ay, ambot 38, 40, naging 40, 45 ba yun? 44?